Pwede po kayong matanong, ano po ang gugustuhin nyo? Tahimik o magulong samahan? Tahimik o magulong ugnayan? Sino may sabing tahimik, taas ang kamay? Sino may gustong magulo, taas ang kamay? Dalawa lang kami ni sister na nandoon, ano? Well, bago niyo ako ma-misunderstood, hayaan niyo na paliwanag ko po ano. Tahimik na samahan, ugnayan, maaaring ito ay importante, pero depende po yan. Depende. Pwedeng tahimik kayo sa bahay, walang ingay, walang gulo. Bakit? Dahil magkakagalit kayo. Dahil pinili nyo wag na lang mag-usap kasi lagi kayo nagbabangayan, hindi magkaintindihan. Pwedeng hindi na kayo natahimik at hindi kayo nagkakausap dahil suspicious kayo sa bawat isa. May mga suspetsa kayo sa bawat isa. Iniiwasan nyo, hindi nyo matanggap yung isa, hindi nyo mapagkatiwalaan yung kasama nyo, kaya hindi na ako magsasalita. Baka kung ano pang sabihin mo, i-chismis mo sa akin. Kung gano'n na katahimikan na gusto nyo, mali po yun. Hindi ko alam kung gugustuhin nyo po yun. Tahimik nga ang bahay ninyo, pero dahil ito ay nag-iiwasan at malamig na ang ugnayan. Pipiliin ko pa yung magulo. Ano ibig sabihin magulo? Hindi kayo magkaintindihan ng ang gulo niyang usapan nyo kasi pinili niyong sabihin ang inyong saloobin. Pinili niyong magpaliwanag kaysa sumuko, tumalikod na lang at lumayo. Pinili niyong ayusin ang inyong pagkakaiba, ang hindi niyo pagkakaintindihan. At ito ay humantong sa isang diskusyon. Mas pipiliin ko pa iyon. Nag-uusap kayo, bagamat hindi nagkakaintindihan, pinipilit niyong magkaunawaan. Bakit ko sinabi to? Hindi na sinabi ng Panginoon eh. Hindi ba? Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo tinuturing na alipin. Bakit daw? Ang alipin hindi niya sinasabi. Yung kanyang lihim. Tama po, nasa Bible po yan. Binasa kanina. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin kasi ang alipin, hindi ko ipinapahayag ang lahat. Pero, itinuturing ko kayong kaibigan. At lahat ng sinabi sa akin ng Ama, sinasabi ko sa inyo at wala akong inililihim sa inyo. Yun nga lang, pag nagsalita ang Panginoon, malaking posibilidad na magkagulo ang kanyang mga alagad. Hindi po ba? O halimbawa na lamang po, yung mga alagad nag-away-away. Akala nila hindi nila sila napapakinggan ng Panginoon. Nung nagtalalakad sila, huminto ang Panginoon, hinarap sila. Ano ba yung pinagtatalon-talunan ninyo? Ano sabi ng mga alagad? Kasi po, pinagtatalunan namin kung sino pinakadakila. Sabi ng Panginoon, ang pinakadakila, siya ang dapat maglingkod sa lahat. Di ba? Alala niyo yun? Nakagulo yung kanyang mga alagad. Kung sino uupo sa kaliwa, kung sino uupo sa kanan. At pinapagalitan niya ang kanyang mga alagad. Huwag niyong sawayin yung mga bata. Hayaan niyo lumapit sa akin. Saway kayo ng saway. Sa mga katulad nila nag-ahari ang Panginoon, ang Diyos. Ano pa, sinigawan pa niya mismo si San Pedro. Pedro, itigil mo yan. Ibaba mo yung tabak mo. Di po ba? At pinagalitan pa niya minsan si Pedro. Ang sabi niya, Satanas, lumayas ka. Ang nasa sa isip mo ay tungkol sa tao, hindi sa Diyos. Di po ba? Magulo rin. Aakalain nyo tahimik at all well and smooth sa mga alagad, sa 12 lalaki? Hindi po. Nagkakagulo din sila. Pero, ang kanilang pagkakagulo-gulo, ang kanilang hindi pagkakaunawaan, ay dahil sa kanilang katapatan. Dahil may maganda silang hangarin. Nag-aaway-away sila, maingay ang kanilang samahan dahil kanilang pilit na inaabot ang katotohanan.
Hindi kasinungalingan. Katotohanan. Kaya minsan sa bahay ninyo, mas gugustuhin niyo pa yung nagtatalo-talo mga anak ninyo, as long na hindi nagsasakitan, ha? Pero ang ginagawa nila naman ng pagtatalo-talo, binubuksan nila ang kanilang kalooban. Hindi naglilihim. Mas maganda yon. Kesa puro lihim, puro impit, puro tago sa kalooban, parang bulkan yan. Pag sumabog yan, masasaktan ng marami. Di po ba? Sa bandang huli, magkakaayos-ayos yan. Yung mga magkakaribal, sila din yung magiging best friends. Ika nga. Sa ating bansa, maingay, magulo. Di ba? Ang ingay, ang gulo-gulo. Ang daming mga sinasabi, kaliwa kanan, pinagtatalunan, may nagsasalita pa. Simbahan, bakit yan nagsasalita? Nangingialam. Hindi po pwede na mananahimik tayo. At ang pananahimik natin dahil ayaw natin ng gulo. Ang pananahimik natin ay dahil ayaw nating madamay. Ayaw natin yung pananahimik dahil ikaw'y sumuko na. Wala na mangyayari dyan. Bahala na sila kahit ano mangyari. Wala na mangyayari sa bansa natin. Sana wag ganun. Huwag natin sukuan ng bansa po natin. Don't easily give up your country. Marami nang namatay na bayani para sa bansang ito. Marami na po nagsakripisyo. Don't easily give up. Magpaliwanagan tayo pero wag tayong mag-away. Magdiskusyon tayo pero wag tayong magsakitan. Oo, okay lang maingay. Kabi-kabila. Pero wag tayong susuko. Kung ang pag-aating wingay ng ating ugnayan, yung gulo ng ating ugnayan, ay para sa abutin at makamtan ang katotohanan, okay lang yon. Dahil ang katotohanan, yan ang magdadala sa atin sa pag-asa. Amen? Let's just accept. Magulo talaga eh. Maraming diskusyon. Tanggapin na natin po yon. Pero wag tayong magtatahi-tahimikan. Wag tayong susuko na, ayaw na natin. Wag tayong magiging passive na lang. Wag tayong parang magiging dayuhan sa sarili mong bansa. Alamin mo, magsiyasat, pag-aralan, pagdasalan. At sa prosesong yan, ahantong ka sa isang diskusyon. Pagpapaliwanagan, okay lang yon. Pwede naman tayo magpaliwanagan, magdiskusyon ng hindi nag-aaway, hindi nagsasakitan. Dapat po ba? Dahil mismo ang alagad ng Panginoon, dumanas ng ganoon. At idalangin natin, ang gulong ito, ang ingay na ito, ay hahantong sa ating katotohanan at ang katotohanan ang magbibigay ng katuparan ng ating pag-asa.